focus on Him. Huwag mo pansinin yung technical difficulties. Nandito tayo ngayon para i-worship yung King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace. Come on, open up your mouth and sing. Say hallelujah! Oh, the best time to worship is now. There's no better time to sing than now. Tuwing nakakaramdam tayo ng lungkot, tuwing nakakaramdam tayo ng gulo, na matinding problema, ito ang panahon na dapat tayo mag-worship. Sabihin mo ngayon, declare mo, bless the Lord. Come on, church, bless the Lord. Oh my soul, all that is within me, bless His holy name. Ano yung ginagawa natin doon? Inuutusan natin ang ating sarili. Sige, utusan mo ang iyong sarili. Purihin siya. Purihin siya. Yung gumawa ng langit, ng lupa, lahat ng mga bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita, purihin siya. Yes, Lord, we worship you, Lord. We bless you, Lord. Even in our sadness, even our distress, Lord, even, Lord, in our depression, Lord, we laugh at the face of the enemy because we know, Lord, there is your victory in our lives. Amen. Amen. We declare your victory in our lives sa buhay natin. Yes, Lord. We declare that you are alive in each and every one. Amen. Buhay na buhay kayo sa amin, sa bawat isa, sa buong lugar. Kada miyembro ng HDT, buhay na buhay kayo. Yes, Lord. Yes, Lord. Right now, i-declare, God is not dead. Amen. Sabihin mo, God is not dead. God is not Sa dead. trabaho mo, buhay siya. Amen. Amen. Sa pamilya mo, buhay na buhay siya. Amen. Pag tuwing mag-isa ka lang, pag nakatingin ka sa sarili mo, buhay na buhay siya. Amen. He is alive in you. He is alive in me. He is alive in us. Yes, Lord. Ngayon, we will celebrate. Amen? God's not dead. Taas natin ang mga kamay. Come on, let's clap our hands for the Lord. Ha! Let love explode. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution. Somehow, let's go. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold. A love so bold to bring a revolution. Somehow I'm lost. Now I'm lost in your freedom. In this world I've overcome. It's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. It's roaring. He's roaring, he's roaring like a lion. He's roaring. He's roaring. He's roaring, he's roaring like a lion. Roaring like a lion. Nakikita niyo yung mga action ng dancers natin. Sabayan niyo sila. Alright? Are you ready? Let hope arise. Let's sing. 1, 2, 1, 2, 3, and let hope arise and make the darkness hide. Come on. My faith is dead, I need the resurrection somehow. I'm lost. Now I'm lost in your freedom. In this world I've
revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Come on, church! Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, He's surely Here alive. goes. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring, He's roaring, He's roaring like a lion. He's roaring. He's roaring, He's roaring, He's roaring like a lion, roaring like a lion. Alright, church. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito. Maghanap ka ng partner mo. Sige, sabi mo, partner, umikot-ikot kayo, ikot-ikot tayo. Bilis, lapit, tignan nyo, walang mga nakapwesto sa harap, lapit tayo. Sabihin mo, partner, sasayaw tayo. Dahil ang Diyos natin, wala na nakapako dito, ang Diyos natin, buhay. Sabihin mo, ang Diyos natin, buhay. Ang Diyos natin ay Kahit buhay. anong hingin mong blessing, ibibigay niya. Amen! Sabi daw, di ba, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Ganun ba nagagawa ng Diyos na patay? Hindi. Buhay na buhay si Lord. Sabi mo, buhay si Lord. Buhay si Lord. Pag buhay si Lord, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng hanap mo, kayang-kaya niya agad ibigay sa iyo. Amen? Amen! Ngayon, tanong ko sa inyo, pinapakita mo ba na buhay ang Diyos mo? Pinapakita mo ba ngayon na tayo, umaakyat tayo dito sa church tuwing Sunday, nag-worship, tapos ganyan ka lang mag-worship? Yes, buhay si Lord. Diba? Pakita nyo, tignan nyo yung mga dancers natin dito. Bakit sila sumasayaw? Bakit kami tumutugtog? Bakit tayo umaawit? Ang Diyos natin, buhay! Amen! Amen! Are you ready? Sige, talon-talon tayo. Jump! 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 Talon-talon! Hey! 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 O, sayo tayo. Are you ready? Ganito ang gagawin natin, ha? Okay, gaya lang ako ng mga dancers dito. Tignan nyo ang gagawin natin. It's roaring! It's roaring! Kabila! It's roaring like a lion. Diba? Okay. He's roaring! Pataas! Pataas! It's roaring! Roaring like a lion. Ganito, dancers, dancers. Gawin nyo to. Roaring. Kabila. Kabila, baba. Kabila, baba. Everybody. He's roaring. Roaring. Hindi rolling ha, pero roaring like a lion. One more time. He's roaring. He's roaring. Roaring like a lion. Magsusumba tayo ngayon. Are you ready? Roaring. Hey. Roaring. Kabila. Roaring like a lion. Galaw-galaw, lakad. Roaring. Mag-celebrate tayo. Rolling ulit. Ganito. 1, 2, 3. He's roaring. Kabila. Roaring. Baba. Roaring like a lion. Pakita mo, it's boy ang Diyos mo. Are you ready? One more time. Let faith arise and make the darkness hide. My faith is dead. My faith is dead. I need a resurrection. Somehow, lost. and now I'm lost in your freedom. In this world. In this world, I'm Are you ready? Let's jump! My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring
to see. of revival. Let heaven roar. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Yes, Lord, we worship you, Lord. Our God is not dead. He is alive. Jesus is alive. Come on, shout praise Come to on, the church, Lord. lift up a shout of praise. Hallelujah. Our God is not dead. Amen. Taas natin ang mga kamay. We worship you, Lord. Water you turn, water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you, and none like you. Say our God, yeah. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, Our God. Are you ready? One more time. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome. Awesome in power. Our God. God. Our God. Yeah, yeah. Yes, Lord, we worship you. Our God, yeah. Sing the verse one more time. Water you turn, water you turn into wine. One more time. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you, none like you. Open up your heart and say, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, Our God. yeah. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. We worship you. There is none like you, none above you. Say, and if our God is for us, then you could never stop us. And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us,
And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Yeah, yeah. Then what can stand against? Sing, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Lord, we sing, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Oh, then what can stand against? Sing from your heart, our God is greater, Our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our Won't you God, see it? our God is All the greater. voices. Our God is stronger. God, you are higher than Listen to any your church. other. Our Listen God to your is bride. healer, awesome in power. Our God, our One more time we God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes. We worship you, Lord, this day. We believe in you. Oh, wag mo pansinin yung katabi. This is the time for you and God to connect to one another, to connect with each other. Right now, stay in His presence. Wag mo pansinin yung iba. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi namin papansinin, Lord, ang gulo ng kaaway sa buhay namin. Masahanapin namin, Lord, manatili, Lord, sa inyong presensya kaysa maligaw kami sa mundong ito. Say, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang bakit
matatagpuan sa'yo lamang. Sing the chorus. Mananatili. Mananatili sa'yo niling, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo niling, masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Mananatili kami, Panginoon. Ang Panginoon, ang ngalan mo. Make this your prayer. Ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Kailanman salita mo'y panghahawakan sa'yo. Matatagpuan sa'yo. We say, mananatili. Come on, church, sing from your heart. Mananatili sa'yo lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Taas mo yung mga kamay. Sabihin mo kay Lord, Lord, mananatili ako sa dakong lihim. mananatili sa'yo lilim, nang Masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, As the music plays, see yourself, kaharap mo ngayon ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. The Prince of Peace, the Lord of Lords, is here right now in front of you. What will you say? Kausapin mo siya and say, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inilalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko. Come on, church! Let me rise! Usapin mo! sa'yo lamang Usapin mo siya! Make this your prayer! ang puso ko Sa'yo magpakailanman. ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo Sa'yo lamang inilalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Oh, yeah. Come on, let's worship the Lord. Yes, Lord, magpakailanman.
sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim nung masumpungan ka. Sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka. Sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim nung masumpungan ka. Sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lagi hanggang sa'yo ako'y umuwi. Di magmamaliw pag-ibig sa'kin, O Diyos, liwanag mo. Sing one more time, mananatili. Mananatili sa'yo lagi hanggang sa'yo ako'y umuwi. Di magmamaliw. Kung di magmamaliw pag-ibig sa'kin, O Diyos, liwanag ko'y hindi didilim. Yes, Lord. Hindi didilim. Say, Panginoon. Panginoon, kilala mo ako. Kilala mo ako. Ang bawat iyak ng puso ko. Nahulog man sa'yo nalayo. Sa'yo'y nalayo iyong pagsinta. Once more, Panginoon. Sing from your heart, make this your prayer. Panginoon, Panginoon. Kilala mo ako, ang bawat iyak ng puso ko. Nahulog man, Nahulog man at sa'yo'y nalayo iyong pagsinta akin. Let it rise from your heart, sing mananatili. Mananatili sa'yo lagi hanggang sa'yo ako'y umuwi. Di magmamaliw pag-ibig sa'kin, O Diyos, liwanag mo'y hindi didilim. Mananatili sa'yo lagi hanggang sa'yo ako'y umuwi.
ako'y sa'yo pa rin. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli mong pagdating. Yes, Lord. Ako'y sa'yo pa rin. Ako'y sa'yo. Ako'y sa'yo pa rin. Ako'y sa'yo. Ako'y sa'yo pa rin. One more time. Ako'y sa'yo pa rin. Yeah. Mananatiling sa'yo lagi hanggang sa'yo ako'y umuwi. Di magmamaliw pag-ibig sa'kin. O O Diyos. Diyos, liwanag ko'y hindi All the voices sing. didilim. Mananatiling sa'yo lang. Come on, church. Hanggang sa'yo Hindi kami hahanap, Lord, ng ibang bagay sa mundong ito. Hindi man Ikaw lang ang hanap ng aming puso. Ikaw lang ang nagpupuno ng buhay namin. Sa'kin, O Diyos, liwanag We worship you, Lord, in spirit and in truth. Hindi didilim. Sing softly, mananatili. Mananatiling sa'yo lagi hanggang sa'yo ako'y umuwi. Di magmamaliw. Di magmamaliw pag-ibig sa'kin. O Diyos, liwanag mo'y hindi didilim. Just rest in His presence. Oh, open up your mouth and sing. Awitan mo siya. Awitan mo siya. Liwanag mo. Yes, Lord. We rest in your presence, Lord. Declare. Usapin mo pa rin si Lord. Say these words. Ang pagpuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailan. Come on, church. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sing this melody. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. All the voices. Ang Come on, pagpuri church. ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo.
Sa'yo Come on, lamang church. inialay, O Panginoon, ang puso ko. No instruments, just the Sa'yo voices. Open up your mouth and sing. magpakailanman. Say, Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo mananatili. mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim. Masumpungan ka sa dakong Taasan mo kamay. Worship you, Lord. Sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim. Masumpungan Sasambahin. sa dakong Yes, Lord. We worship you, Lord. Sing one more time. Ang pagpuri ko. ay tanging sa'yo. Let's end this song. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Oh, yes. Yes, Lord. Ang lahat ng papurit, pagsamba, Lord, para sa'yo, magpakailanman, Lord. At mananatili kami, Lord, sa masarap mong presensya. We bless this day, O God. Father, we pray, Lord, open our hearts, our minds, Lord. Buksan niyo po, Lord, ang aming mga tainga, Lord. Aming mga mata, Lord. Habang makikinig kami sa inyong banal na salita, na lahat kami dito, alam namin, Lord, kailangan namin ikaw. Alam namin, Lord, na kailangan namin, Lord, magpalinis pa, lumevel up pa, Lord. Gutom na gutom kami, Lord. And Lord, right now, Lord, we just ask, Lord, give us today, Lord, this bread, Lord, the bread of life in our lives, Lord. We ask, Lord, for springs to flow, Lord, your blessings to flow, Lord. Habang nakikinig kami ng inyong salita, Lord. Yes, Lord, I declare, Lord, miracles in our lives, Lord. Thank you, Lord. Bless each and every one, Lord, sa buong lugar na to, Lord. Kahit yung mga nanonood din sa live, Lord. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. We may be all seated. Pwede mag-CR yung iba. Ayan. Pwede na po maupo. Yeah. Good afternoon po. Linggo na naman po, nandito na naman po tayo para pagsaluhan ng salita ng Diyos. Ako nga po pala si Pastor Dilbert, isa po sa associate pastor ng His Dwelling Place. At ako po ngayon ang naatasang tumayo para
ipahayag ang salita ng Diyos. So, ang topic po natin for the past few weeks is entitled, saan po? Pakibasa po. Why pray? Sino po rito ang nagdadasal? Yan po. O nananalangin. Bakit po kailangang magdasal o manalangin? Bakit po? Madalas po kasi may kailangan. Di po ba? Kahit yung mga simple lang. May mga panalangin na yung naglalambing ka lang. Tulad ko po, nung wala pa po kaming wheels, pag umuwi po ng Quezon City, maka-wheels no? Nung umuwi po ako ng Quezon City, nakakauwi po ako gabi na. Mahirap yung sakayan, doon po sa may batasan yun So, palakad po ako doon sa sakayan ng jeep, nagdadasal na ako. Lord, sana pagdating ko sa sakayan, may jeep nang darating para makasakay kagad ako at makauwi kagad ako. Pinapatulan ni Lord. Pagdating ko doon, wala pang 3 minutes, may jeep na. Yun nga lang, puno, sabit ako. So, kulang yung panalangin. So, doon sa mga sumunod na punta ko ron, ang prayer ko na, Lord, sana pagdating ko ron sa sakayan, meron ng jeep, yung may bakante, yung makakaupo ako. Ganoon talaga, pinapatulan ni Lord, yung mga simpleng panalangin. Pagdating ko ron, meron ng jeep, may bakante. Text ko kagad mami ko, answered prayer ako. Kinukwento ko sa kanya Tapos sa mga simpleng mga, yung ulan. Aalis ka, umuulan. Pwede kang maglambing kay Lord. Lord, patigilin mo muna yung ulan. Hanggang sa makapunta ako, makarating ako sa pupuntahan ko. One time, papasok misis ko, sister wife ko. 4:30 pasok niya 4:30 ng umaga. 4:00, lakas ng ulan. Di sabi niya, naku, lakas ng ulan. Kako hindi, pag alis natin, wala ng ulan. Lord, nagdi-declare na ako, Lord, pag alis na ni Sister Edna, dapat wala ng ulan. Hanggang sa makasakay siya, makapasok siya. So, bago mag 4:30, wala ng ulan. Ambon na lang, ambon. Naihatid ko siya sa pantok. Nakasakay siya. Yun nga lang, kulang na naman yung prayer ko. Noong nakasakay na siya, bumuhos ang ulan. Kaya basa din ako pagdating ko sa bahay. Dapat kumpleto panalangin. Dapat specific. Noong the other Friday, may Bible study sa Taytay. Pagdating ko roon, 8:30, may video sa kabilang bakuran. Ang lakas. Sabi sa akin ng mga mananahi doon, Pastor, dito na lang tayo sa lobby, nagbibidyo para hindi masyadong maingay. Ako, sige. Pero nasa motor pa ako, nakatambay pa ako, hinihintay kong naayos nila sa loob. Oh Lord, patigilin mo muna yung video Angels of God, patigilin mo muna yung video na yan para makapag-Bible study kami na maayos. At the middle of the song, tumigil. Hindi ko naman pinapansin. Niyaya na ako sa loob ng magba-Bible study. Nag-Bible study kami. Natapos ang Bible study, walang video Ang galing, pinapatulan ni Lord kahit mga simpleng panalangin lang. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hindi kailangan mahaba panalangin mo kung mga ganun mga simpleng paglalambing lang o pagre-request lang yung kailangan mo. Simple lang. Lapit ka lang kay Lord, sabihin mo lang kung ano yung kailangan mo, sabihin mo lang kung ano yung request mo. Papatulan ni Lord yan. Maraming klase ang panalangin. Merong mga ikli lang, yung parang nagre-request ka lang. Meron naman yung malalalim, mga taimtim. Meron yung mahahaba, yung matatagal na panalangin, yung para mga intercessor. Maraming klase ang panalangin. Pero ang importante, yung nanalangin ka. Pero dapat, nasa ayos ang lahat. Pati pananalangin dapat nasa ayos.
Kasi minsan meron pag-opening prayer lang Kulang na lang mag-preach. Di ba? Haba ng panalangin. Meron naman, prayer for the food lang. Kulang na lang magpa-altar call. Gutom na yung mga kasama niya. Matindi pa, pag nakapikit na nalangin, sa haba ng panalangin niya, pag dilat niya, wala na yung pagkain. Naubos na. So dapat nasa ayos po ang lahat. Amen po ba? So kailangan magdasal. Sa Bible po, mababasa natin si Job. Kilala niyo po ba si Job? Nung panahong sagana siya, nasa kanya ang lahat, nagpre-pray siya, nananalangin siya, nagpapasalamat siya. Dumating yung time na nawala sa kanya ang lahat. Mga ari-arian niya, pati mga anak niya, namatay lahat. Pero patuloy siyang nanalangin. Nagdasal, nagpapasalamat. Dumating yung time, nagkasakit siya. Malala. Sabi nga ng asawa niya, sumpain mo na yan, Diyos mo. Talikuran mo na yan, Diyos mo. Sabi lang niya, pag may kasaganahan lang ba, tsaka ka mananalangin? Siya ang nagbigay, siya rin may karapatang kumuha. Hindi siya tumalikod, hindi siya nagalit sa Diyos. Nagpatuloy siyang manalangin. Nagpatuloy siyang magpasalamat. At ibinalik naman sa kanya ng Diyos lahat ng mga nawala sa kanya dahil hindi siya nakalimot sa Diyos. So ano po ba ang dasal o panalangin? Ito po ay isang pakikipag-usap. Pag nakikipag-usap ka ba, ikaw lang ang nagsasalita? Di ba hindi? So, dapat naririnig mo yung kausap mo. Sino po ba ang kausap nyo? Sino po? Si Lord. So, kailangan naririnig nyo rin yung pangungusap ni Lord. Nagkakaunawaan kayo. Alam mo kung ano ang sasabihin niya at kung ano ang sagot niya. Next slide. Reason why I should pray. Number 1, the sovereignty of God. Sovereignty of God. God is sovereign. He is a super ruler over all the earth. Siya po ang pinaka-makapangyarihan sa lahat at wala nang hihigit pa sa Kanya. Siya po ang pinakamataas, siya ang sukdulan, pinakadakila, kataas-taasan, katayog-tayugan. Saklaw niya, saklaw ng Kanyang kapangyarihan, ang lahat ng Kanyang nilikha. So siya po ang pinaka. Number 2, the immutability of God. The unchangeableness of God. Hindi nagbabago ang Kanyang katangian. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. God can change because He is the best. He is the same yesterday, today, and tomorrow. There are many attributes of God that we should pray, that will cause us to pray. He is merciful and compassionate. Maawain at mahabagin ang Diyos. He is loving and faithful God. Hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa iyo. Sabi nga, you can make a million ways for God not to love you. Marami kang pwedeng gawin para hindi ka mahalin ng Diyos. Pero sabi, none of it will work. Wala daw tayong pwedeng gawin para hindi tayo mahalin ng Diyos. He is not willing that anyone should perish. Ayaw niya na may isa mang mapahamak o mawala. Kaya naghahanap siya ng makakasama, ng makakatulong, ng intercessor. Even just one, to join hand with him, to believe and agree for their deliverance, for their salvation. It is saying that God couldn't and won't change His character, but He can change His mind. So,
Hindi po nagbabago ang Diyos, pero pwedeng magbago ang isipan niya. Naniniwala po ba tayo ron? Sa Bible po, nandun si Abraham, si Moses, at alam nila kung ano ang katayuan nila sa Diyos. Si Abraham po, siya po yung tinuring ng Diyos na kaibigan niya. Kaya walang inilihim ang Diyos sa kanya. Nung ang plano ng Diyos ay gunawin ang Sodom at Gomorrah, sinabi niya ito kay Abraham. At sabi ni Abraham, kung meron po bang 50 matuwid sa lugar na yun, gugunawin niyo po ba pati ang matutuwid? Sabi ng Diyos, hindi, dahil sa 50 matuwid na yun. Nakapagtawaran pa si Abraham, kung meron daw 40, kung meron daw 30, kung meron 20, hanggang sa 10. Nakapagtawaran sa Diyos. Ibig sabihin, pwedeng mabago ang desisyon at isipan ng Diyos dahil dun sa mga matutuwid na yun. Si Moses po, ilang beses din siyang nakiusap sa Diyos dahil balak na ng Diyos na lipulin ang mga Israelita. Dahil ang mga Israelita ay mareklamo, maraming hinihingi, at walang kakontentuhan. Kaya balak ng Diyos na lipulin na ang mga Israelita. Pero nakiusap si Moses na huwag niyan lipulin ang mga Israelita. Dahil sabi niya, pag nilipol niyo yan, ano na lang ang sasabihin ng mga karatig kaharian? Sasabihin na, nilabas niyo sila sa Ehipto para lang lipulin. Kaya nabago ang isipan ng Diyos at hindi niya nilipol ang mga Israelita. Next slide. What is intercession? It is an act of bringing two parties together. In Hebrew, intercession is called paga, which is mentioned in the Old Testament 46 times. Out of 46, only a few times it was translated as intercessor or intercession. Ito pala ay isang pagkilos kung saan ang dalawang panig ay pinagtatagpo. Ito ang nasa gitna, ang mga intercessor. Ang tagapamagitan, namamagitan sa dalawang panig. Nakikipagkasundo. Sila yung parang referee na nag-aayos sa magkabilang panig. Ito ay isang seryosong gawain para sa Panginoon. Ito ay isang ministry. Malay mo, ikaw ay isa doon. Next slide. Basahin po natin, 1 Timothy 2:1. Therefore, I exhort first of all that supplication, prayers, intercession, and giving thanks be made to all men, for all men. Sabi po sa Tagalog, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. We connect people. Those sinners on earth, we connect them to heaven, to a holy God. Tayo ang kumukonekta sa tao para mapalapit sa Diyos. Tayo ay namamagitan para sa mga makakasalanan, para ilapit sa banal na Diyos. That is intercession. We build an intersection for God and fallen mankind to come together so that heaven can intervene in the affair of men. Tayo ang nagiging tulay o daan para ang Diyos ay makialam sa buhay ng tao. Sabi nga po, Thy will be done on earth as it is in heaven. Mangyari nawa sa lupa ang katulad ng sa langit. At sino po ang magre-request nun o magsasabi nun? Tayong mga mananampalataya. Tayo ang magre-request kay Lord na mangyari nawa sa lupa ang katulad ng sa langit. But the reason why we can do this is because
Jesus made a way. Jesus make a bridge for us to reconcile to God. Si Jesus ang gumawa ng paraan para ang tao ay makabalik sa Diyos. Hindi natin kayang bumalik ng kusa lang natin. Kailangan ng Panginoong Jesus ang maging daan at tayo ang gagamitin niya para malaman ng iba ito. Next slide. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sabi po sa 1 Timothy 2 verse 3. Ito ang nais ng Diyos. Ito ang gusto niya. Ito ang gawaing katanggap-tanggap sa Kanya. Ito ang nagpapasaya sa Diyos. So, kung gusto nating mapasaya ang Diyos, tayo po pala ay meron dapat gawin. Tayo ang dapat lumapit sa Diyos para sa mga tao sa ating paligid. Next slide. Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sabi po sa 1 Timothy 2:4. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Nais niya at kagustuhan niya na maligtas ang lahat ng tao at malaman at maipamuhay ang katotohanan ng kanyang salita. Hindi ikaw lang ang gusto ng Diyos na maligtas. Gusto niya maligtas ang pamilya mo, ang mga mahal mo sa buhay, ang kapitbahay mo, maging ang mga kaaway mo. Gusto ng Panginoon na maligtas. Gusto ng Diyos na sila man ay makakilala sa Kanya. Gusto ng Diyos na sila man ay lumapit sa Kanya. So, next slide. Why do we keep praying? Bakit po dapat tayong magpatuloy manalangin o magporsiging manalangin? Kasi nga, may plano ang Diyos at kasama ka sa planong iyon dahil gagamitin ka niya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sabi mo sa kabila, ikaw din yun. Next slide. Bakit nasa question na tayo? Next slide po. God gave man dominion over the earth. So, ano po ang binigay sa tao? Dominion. Sabi po sa Genesis 1:26, Then God said, Let us make man in our image according to our likeness. Let us have dominion over the fish. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin, ayon sa ating larawan, ang tao. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, maging sa mga amo o may ilap, malaki o maliit. Sino po ang nagsasalita? Ang Panginoon. Sino po ang nag-uusap? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang Diyos pa rin. Ano po ang pinag-uusapan? Ang paglikha sa tao. At kanino raw kawangis? Kanino kalarawan? Sa Diyos. So, in the image of God. At ano po ang binigay ng Diyos sa tao? Pamamahala. Saan? Sa buong mundo. Tao daw ang mamamahala sa buong mundo. So, dito po sa image of God, meron po tayong video panonoorin para makita po natin kung paano ibinigay ng Diyos ang pamamahala sa tao. Sige nga po, Ate Angela, i-play po natin. Tingnan po natin kung paano pinahalaan ng tao
ang mundo. So if you lived in ancient Bible times, odds are you lived under the authority of a king. And many of these kings claimed that they were gods, and they would even call themselves the image of God. Meaning they had authority to tell people what to do, order things to be made. Yeah, they got to define good and evil. And these kings would often make statues of themselves, which in Hebrew were called tselem, often translated as idol or image. But for Israel, they didn't view their kings as the God. In fact, they were never supposed to even make images of God. It's exactly right, and that was really unique for that time and culture. This is rooted, first of all, in Israel's belief that you can't reduce the creator God down to any one thing in creation. But there's another reason. People aren't to make images of God because God has already made images of himself. When did he do that? Well, let's go to page 1 of the Bible. And the first person we meet there is God. He's the one with authority over all creation. He speaks and creation obeys, and he defines what is good and not good. In other words, he alone is king. But then surprisingly, as the pinnacle of all of God's creative work, he makes humans, and he calls all of them the image of God. So he gives all humans the authority to rule. Exactly, that's what he goes on to say. He tells the humans to subdue the earth and to rule it. And so this task that once belonged only to elite kings is here in the Bible the task of every human being. This was a revolutionary statement in its day because all humans are being called to rule and to participate in the human project. So what does this mean? I mean, how are we all supposed to rule? So the picture we get in Genesis is gardening. Gardening? Yes, gardening. So they rule the earth by cultivating it, by harnessing all of the earth's raw potential and then making something more and new out of it. So growing food for each other. Yes, but that also includes growing families then, which become neighborhoods, and then they create communities where people are going to work and take care of each other and build businesses and cities that will expand to new places and so on. So ruling is really the day-to-day acts of our work and creativity. Yes, we take the world somewhere. This is humanity's divine and sacred task. Yeah, and this all sounds really nice. And humans have designed some pretty great things. But just as often we create things that cause a lot of suffering and a lot of injustice. So maybe we shouldn't actually be ruling. Yeah, so the Bible addresses this. In Genesis, what happens is that God gives humans a choice about how they're going to rule. So are they going to use their authority for the benefit of others, which is God's definition of good, or are they going to turn away and define good and evil for themselves and use their authority for self-advantage? And in the story, they choose to define good and evil on their own terms. And so this is the Bible's depiction of the human condition. So sometimes we pull off amazingly good stuff, but just as often, despite our best intentions, we act selfishly and we create evil in the world. And so we're stuck as mediocre rulers making a mess of things. But that's not the end of the story. So the Bible goes on and it makes this claim that all of this was resolved when God bound himself to humanity through Jesus. And he showed us what it looks like to truly rule as a human. So what does it look like? Well, Jesus ruled by serving and by seeking the best for others, by putting himself underneath them and loving not just his friends, but also his enemies. And that's not a typical way to rule. And not only that, Jesus confronted the consequences of all of the evil and the death that we have created by our messed up ways of ruling. And he takes it. I mean, he lets it kill him. And so when the New Testament writers looked back to Jesus' resurrection, they see a whole new future opening up for all humanity. Jesus is a new way to be human. Yeah, that's why they called Jesus the image of God, or the new human. And not only that, they also believe that Jesus' divine life and power is now available to heal and to transform us to become our life and power. And this sounds really nice, but what does it really look like? So practically, the Apostle Paul said it looks like people being filled by Jesus' own presence and spirit,
filled with love and joy and peace and patience and kindness and goodness and integrity and gentleness and self-control. He says this is the new humanity that God wants to create in us, so that we become people in whom God's image is being restored, people who will move the human project forward. And that's actually how the story of the Bible ends. It's a renewed world where God is on his throne and his servants are all around him, but they're the ones ruling over this new world, taking it into new, uncharted territory with Jesus as their healer and their guide. Thanks for watching. Naintindihan po ba natin? So yun po pinakita kung paano ginamit ng tao ang kanilang authority. Kapag ginamit sa maganda, maganda ang magiging resulta. Pero pag ginamit sa masama, sa pangit, pangit ang magiging resulta. So, tayo po ay binigyan ng dominion, at sa dominion na yun, tayo ay binigyan ng pamamahala, ng pangangasiwa. Ito ang pinakamataas na antas o otoridad, karapatan na pangunahan, pasunurin, at isaayos ang lahat ng nasasakupan. Kapag may namamahala, may pinapamahalaan. Ang gobyerno o pamahalaan, sila ang otoridad na may karapatan na pangunahan, pasunurin at isaayos ang mga tao sa kani-kanilang nasasakupan. Katulad po ng mga kaharian, ang hari ang nangunguna, siya po ang nagpapasunod, siya po ang may dominion. Ikaw, saan ka ba inilagay para mamahala? Maaring sa trabaho, sa paaralan, o sa bahay. Ibinigay sa iyong pamamahala, pamahalaan mo ito ng maayos. Next slide. Next po. Tapos ko na pala yan. Next slide. God is sovereign. So, but He is not in control of what happens on earth. Balik po tayo sa sovereign. So, sovereign means pinakadakila, higit sa lahat, pinakamakapangyarihan, pinakamataas. Ang Diyos ang pinaka. Wala nang higit pa sa Kanya. Pero hindi niya kinuha ang karapatang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo. God is sovereign, but He is not in control of what happens on earth. So baka yung iba magtaka o magtanong, akala ko ba ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Bakit hindi niya kontrolado ang nangyayari sa mundo? Kasi nga, ibinigay niya ang pamamahala sa tao. Balik po tayo sa Ate Jelay. God is sovereign. Ibinigay niya ang pamamahala sa tao, kaya responsibilidad ng tao ang nangyayari sa mundo. Masama man o mabuti, tao ang may gawa. Tulad ng climate change, sino ang may kasalanan? Yung pagkabutas ng ozone layer, sino ang may kagagawan? Yung mga flash flood na yan, sino dapat sisihin? Yung mga nuclear weapon na yan, sino ang may gawa? Diyos ba? Di ba tao? So, sino ang dapat sisihin? Ang tao. Kasi nga, mali ang pamamahala. Next slide. Sovereignty. Absolute ownership. The state of being the highest authority with submission to no higher authority. Offering choices with consequence attached. So, absolute ownership. Sino po ang nagmamay-ari sa iyo? Sino po ang nagmamay-ari sa inyo? Ang Panginoon. Ilang beses pinakita ng Diyos na ikaw ay pag-aari niya.
Una, doon sa creation, nang likhain ka niya. Siyempre, siya ang lumikha, siya ang may-ari sa'yo. Pangalawa, nang tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nasanla na sa kamatayan sa impyerno. Tayo ay, yun na ang destinasyon natin. Pero tinubos tayo ng Diyos. At dahil tinubos niya tayo ay pag-aari niya. At huli, nang isuko mo ang sarili mo, ang buhay mo, at nang tanggapin mo siya bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Yun ang absolute ownership na kapangyarihan ng Diyos na ibigay sa tao ang freedom of choice. Binigyan niya ng tao ng free will. Tayo ang magdidesisyon kung tama o mali ang gagawin natin. Tayo ang gumagawa ng ikabubuti at ikasasama ng buhay natin. Hindi niya ginawang robot ang tao. Hindi niya ginawang disusi. Binigyan niya ng karapatan at kalayaang magdesisyon ang tao. At ayon nga sa binasa natin sa Genesis 1:26, ang pinakadakila at pinakamakapangyarihang Diyos ay nilimitahan ang kanyang sarili at ibinigay ang pamamahala sa tao, pamamahala sa mundo. And it is up to us to decide kung maganda o masama ang gagawin natin, kung tama o mabuti. Next slide. Control. Absolute dominion over. Governing through a manipulative power that forces people and circumstances to conform to the will of the one in control. Control removes the choice of others. So control, pamahalaan, pasunurin, pigilin, supilin. So katulad po ng barko, napakalaki nito. Pero ano po ang kumokontrol? Isa pong maliit na timon. Yun lang po ang nagpapasunod sa barko. Tulad po ng mga appliances, meron po yang remote control. Pwede mo siyang i-on, pwede mo siyang i-off, pwede mo siyang ilipat sa pamagitan ng remote control. Pero yun po ay mga material thing, mga appliances, mga bagay. Pero sa tao po, sino po ang may control? Those in position have control over those under them. Yung mga taong may posisyon, yung mga nasa mataas na pwesto, yung po ang may kakayanan para kontrolin ang mga taong nasasakupan nila o under nila. Kapag sinabing gawin mo ito, obligado kang gawin ito. Kapag sinabing punta ka dun, obligado kang pumunta ron. Wala kang karapatang kumontra kasi kontrolado ka. When you are in control, you don't have the freedom of choice. You don't have the freedom to choose. And that is control. Kapag kontrolado ka, sunod-sunuran ka lang. Next slide. Authority. The right to govern and use power. Otoridad, karapatan. Noong pong si Haring Hezekiah ay may sakit, pinapunta po ng Panginoong Diyos si Propeta Isaias para sabihin sa kanya na hindi na siya gagaling sa kanyang karamdaman, na siya ay mamamatay na dapat na niyang isaayos ang lahat. Nung marinig ni Haring Hezekiah to,
Humarap siya sa dingding. Nanalangin, nanangis. Ginamit niya ang karapatan niya. Sinabi niya sa Diyos, pinaalala niya, Panginoon, alalahanin mo kung paano ako namuhay para sa iyo. Kung paano ako sumunod sa mga utos mo. Nang marinig ng Diyos yun, pinabalik niya yung propetang inutusan niya. At nabago ang pangyayari. Siya ay pinagaling sa kanyang karamdaman. Hindi lang yun, may bonus pa. Dinagdagan pa ng 10 taon ang kanyang buhay. Ipinagtanggol at pinotektahan ang kanyang kaharian. At pinagpala siya. So bakit kaya? Bakit kaya nabago ang pangyayari? Bakit nabago ang isipan ng Diyos? Kasi may autoridad si King Hezekiah para mag-demand. May karapatan siya na magsabi kung ano ang gusto niya. Dahil meron siyang ginawa at siya ay sumusunod sa Panginoong Diyos. Kapag sumusunod ka sa Panginoong Diyos at ginagawa mo yung gusto niya, may karapatan ka na mag-demand. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw, may karapatan ka ba? Ano po sagot? So, dito po sa church, isa pong ini-implement o itinuturo natin dito ay yung pagta-tithes. Kapag tither ka, sabi, kapag ikaw ay tapat na nag-iikapo, may karapatan ka sa pangako ng Diyos. Ano ang pangako niya? Sasawayin niya ang kaaway na makialam sa buhay mo, sa ari-arian mo. Iingatan ka niya. Bubuksan niya ang durangawan ng langit at ibubuhos niya sa iyo ang pagpapala. Yun po. At doon lang po, sa tekstong yun, naghamon ng Diyos. At kung ikaw, may karapatan ka, pwede mong hamunin ng Diyos na patunayan niya ang pangako niya. Dito po, meron po ritong nakakakwentuhan ko lagi. Napalibasa, tither siya, nag-iika po, sumusunod sa utos ng Diyos, ilang beses o maraming beses na niyang sinubukan, ginamit, at napatunayan ang karapatan niya sa pangako ng Diyos na hindi pwedeng makialam ang kaaway sa trabaho niya, sa ari-arian niya. Meron nga, nawala na yung wallet. Pero sabi niya, Lord, hindi pwede. Hindi pwede, nagtatights ako eh. Sumusunod ako sa iyo. Then, ni-remind sa kanya, tingnan mo sa ganon, sa ganito. Tingnan niya, nandun, nababalik. Meron siyang ginagawa, hindi magawa-gawa ng mga kasama niya. Siyang gagawa. Lord, for your glory, patunayan mo. Gugulat na lang yung mga kasama niya. Nagawa niya. Kaya sabi ng mga kasama niya, lakas mo naman kay Lord. Noong nakaraan, medyo malaking pera na yung nawala. Pinagkatiwala niya doon sa isa. Tumawag sa kanya, nawawala daw. So bumalik siya. Pray lang siya. Lord, hindi pwede mangyari to. Pera ko yun eh. Inabunuhan ko lang yun eh. Pantuition ng anak ko yun. Hindi pwede. Tapos ni-remind sa kanya, sige, patignan mo sa ganito. Tignan mo sa ganito. Nung tinignan, nandun. So, hindi lang siya nagpatunay sa sarili niya, kundi maging sa mga kasama niya. Pati yung mga kasama niya, naniniwala sa pagkilos ng Diyos. So, ginagamit pa siya na maging instrumento para makakilala sa Diyos yung mga kasama niya. Yun yung karapatan, yun yung otoridad na ibinigay sa iyo ng Diyos. At kaya mong gamitin yun kung ikaw ay sumusunod, kung ikaw ay may karapatan para sa pangako ng Diyos. May karapatan ka ba? Sige nga po, palakpakan niyo ang Diyos.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. So kung ikaw ay may karapatan, may otoridad, ikaw ay may kapangyarihan para ibalik sa Diyos yung mga pangako niya. Lord, pangako mo yan eh. Lord, ginagawa ko yung utos mo. Pag ikaw ay ginagamit ng Diyos, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya kalilimutan. Next slide. Power. The force necessary to accomplish a purpose. Kapangyarihan, lakas, kakayanan, karapatan. Sa physical, may kapangyarihan tayo, may lakas tayo, may kakayanan tayo para gawin yung mga nais nating gawin. Lalo na kung hihingi tayo ng wisdom kay Lord. Minsan may mga bagay na ang hirap gawin, pero pagka humingi ka ng wisdom kay Lord, magagawa mo. Tutulungan ka ni Lord. At mangyayari yung mga dapat mangyari, magaganap yung dapat maganap. Sa spiritual, we have the power to command, to declare whatever we want. We can rebuke what needs to be rebuked, but all in Jesus' name. And whatever we allow on earth will be allowed in heaven. And whatever we bound on earth will be bound in heaven. That is how powerful you are. So, yung po yung kapangyarihan na ibinigay sa atin. Yung po yung dominion. At doon sa dominion na yun, kasama yung control, yung authority, yung power na ibinigay ng Diyos sa atin. And that is why, next slide, dito po tayo magtatapos. God will not move unless we ask Him to. God has all the power. He has all the knowledge and wisdom. He is good, kind, and loving. But He cannot violate the authority which He delegated to men. Hindi niya pwedeng salansanin o kontrahin yung binigay niyang otoridad sa mga tao. Yung dominion ay binigay niya. That is why we need to ask. Kasi He will not move unless we ask Him. And we need to ask, we need to declare, we need to pray. That is the time that God will move in our life. He is just waiting for us to pray. So, when you are in need, you pray. When you have plenty, you pray. When you are sick, pray. When you are healthy, pray. When you are in trouble, pray. When you are blessed, pray. Worship team, pray for your family. Pray for your loved ones. Pray for your church. Pray for your pastor. Pray for your leaders. Pray even for your enemies. We must pray because God listens and God answers prayer. Prayer is the shield to our soul. Prayer is our protection. And when we pray, we are talking to the one who loves us the most. So, let us pray. Sige po, let us stand up and pray. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you, Lord, sa hapong ito, Lord. Bagamat maikli ang mensahe, Lord, alam namin, Lord, na ito ay natimo sa isipan at sa puso ng mga tao. At Lord, nawa, hindi lang ito namin narinig,
kundi maisabuhay namin. Maintindihan namin, Lord, na kailangan naming manalangin. Maintindihan namin, Lord, na wala kaming kayang gawin kung wala ka sa buhay namin. Ikaw po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung sa ganam amin, Lord, may mga bagay na imposible. Pero sa iyo, Lord, walang imposible. At salamat, Lord, sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo sa bawat isa, sa pagpapaalala mo na dapat ka namin laging kausapin. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo at sa lahat ng gagawin pa sa aming buhay. Sige po, let's distribute the elements of communion. Sige po, kung alam mong hindi ka ayos sa Panginoon sa oras na to, sumunod ka po sa maikling panalangin. Panginoon, sige po, sumunod po kayo. Panginoon, Panginoon, salamat po salamat po sa pag-ibig mo. sa pag-ibig mo. Salamat po Salamat po sa kapangyarihan mo sa kapangyarihan mo. sa oras na to. Sa oras na to, Isinusuko ko sa iyo sinusuko ko sa ang iyo aking buhay. ang aking buhay. Inamin ko po Inamin ko po na ako ay nagkasala na ako'y nagkasala sa iyo, sa iyo, sa aking kapwa, sa aking kapwa, at sa aking sarili. sa aking sarili. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Patawarin mo po Patawarin mo maging ang mga nagkasala sa amin. maging ang mga nagkasala sa akin. Salamat po Salamat po sa kaloob mong buhay na walang hanggan. sa kaloob ng buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa pagmamahal mo. sa pagmamahal mo. Isulat mo po Isulat mo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay diyan sa langit. dyan sa langit. Magmula sa oras na to, Magmula sa oras na ito, ikaw na ang aking Diyos, ikaw na aking Diyos, Panginoon Panginoon, at at tagapagligtas. tagapagligtas. Salamat po. Salamat po. Sige po, lahat po ba'y may elements na? Sige po, let's worship the Lord. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Come on, church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause
po, taas natin ang tinapay. Ang tinapay na to ay simbolo ng katawan ng Panginoong Yesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang katawan niyang dumanas ng hirap ng lahat ng hagupit sa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay at sugat, tayo ay binigyan niya ng kagalingan. Kaya kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, sa oras na to, pangalanan mo ang sakit na yun at ideklara mo that by the stripes of Jesus, By the stripes of Jesus, I am healed. I am healed. Sige po, kainin natin ang tinapay. Taas natin ang juice. Ang juice na to ay simbolo ng dugo ng Panginoong Yesus na dumaloy, umagos, dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo niyang pinanghugas niya sa ating karumihan. Sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. At hindi lang niya tayo pinatawad, ginawa niya tayong mga anak niya. At bilang mga anak niya, anuman ang pangangailangan mo, ito ay hingin mo at ito ay pagkakaloob niya sa iyo. Sige po, inumin natin ang Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, sa oras na tayo, dadako tayo sa pagbibigay. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, church. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. The center of our church. Come on, sing it out with all your heart. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Sing Jesus. 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 Come on, church. Jesus. 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 Sing Jesus. Jesus, 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 Jesus. Sing Jesus, come on. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens.
It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. It's all about you, Lord. It's all about you. It's not about us, Lord. It's all about you, Lord. Hallelujah. Kaya Lord, sa oras na to, patuloy na nilalapit namin sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay, Lord. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat, gumabay, at sumama sa amin sa lahat ng sandali. Sige po, taas natin ating mga kamay. Lord, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. Gamitin mo, Lord, ang mga kamay na to para pagpalain ng ibang tao, Lord. Maging daluyan ng iyong pagpapala, Lord. Maging daluyan ng iyong kagalingan. Na ipatong man namin to sa may sakit at ipanalangin namin, ito ay gagaling. Dahil ikaw ang kikilos, Lord, ikaw magpapagaling. Hindi kami, Lord. It's all about you, Lord. It's all about you. And Lord, maging ang aming mga labi, ang aming mga dila, Lord. Bless the word of our lips, Lord. Whatever we declare, the heaven and the earth shall honor, because we honor you as our God, and you honor us as your dearly beloved children. And Lord, alam namin, Lord, marami ka pang gagawin sa bawat isa na narito sa araw na to, Lord. Salamat, Lord. Pagpalain mo po sila, pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, Lord, pagpalain mo ang kanilang mga resources. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang gumawa sa lahat ng bagay na hindi namin kayang gawin. Kaya muli, binabalik namin sa iyo, pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. And Lord, we thank you, Lord, for making us your dwelling place. We thank you, Lord. We thank you, Lord. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen, Amen, Hallelujah. Sige, Lord, bless mo po, maging ang mga nagbigay ng kanilang ikapu, Lord, ng kanilang mga kaloob. At Lord, maging ang pagkain ng aming pagsasaluhan, Lord. Bless this food, Lord, maging kalakasan ng aming katawan, ang pagkain ito, at maging ang aming fellowship, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Sige po, makakaupo na tayo. Announcement. Nasa buwan na po tayo ng July, nasa second day na tayo ng July, at kahapon po nag-umpisa na ang ating fasting week. Ang ating pong fasting ay every first week of the month. Ang type of fasting na meron tayo is yung one-day fast, which is water only o liquid lang. Wala pong solid. So one day po yun, 24 hours. Meron pong 3-day fast, which is 1 meal a day. Isang beses lang pong kakain sa loob na isang araw. Mamili po kayo, almusal, tanghalian o hapunan. Pero isang beses lang po. Kaing tama lang po, hindi po kaing mukbang. So, number 3, 7 days fast, which is Daniel's fast. Ito po kakain kayo ng kanin, ng gulay, pero wala pong dairy product, wala pong meat, wala pong isda. So, pwede po tayong kumain ng 3 times a day, basta yun lang pong gulay o sabaw-sabaw. At yan po ang ating fasting. Next. Every Wednesday, meron po tayong prayer meeting online every 8:30 p.m. Sana po makasama kayo, maka-join kayo. And every Saturday, next, meron po tayong morning watch prayer meeting. Saturday, 6 a.m. 6 a.m. po, at after po ng prayer, may konting salo-salo at meron pong Zumba. Meron po tayong Zumba para po tayo makabawas-bawas din ng ating mga bigatin. Next, Jumpstart Youth Fellowship every Saturday, 10 a.m. So yung mga anak nyo po na pwede nyong papuntahin nyo po para maka-fellowship din yung ating mga youth dito.
Meron pa, Tita Jelay? Okay po. At thank you po. Enjoy your fellowship. Pwede na po mag-cell group. Thank you po.